Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Para may isang napakayamang binata sa university namin. Bumili siya ng Lamborghini Reventon sports car. Pita. Ang kotseng iyon ay nagkakahalaga ng halos 1.5 hanggang $2.5 million. Tingnan natin. Marahas na tinulak palabas si Gerald ng ilang mga dalaga, at sa oras na ito, mas maraming tao na ang tumatakbo papunta sa kanyang sakyan. Naramdaman ni Gerald na tuluyan nang wala siyang magawa. Kung gusto niyang sampalin sila sa kanilang mga mukha ngayon, ang gagawin niya lamang ay alisin ang susi ng kotse sa kanyang bulsa at direktang maiunlock ang kanyang sasakyan. Gayunpaman, hindi ganoon ang ugali ni Gerald, lalo na't sa harap ng napakaraming tao. Hindi niya inaasahan na ang pagpark ng kotse dito sa parkingan ng kotse ay may halos parehong epekto sa pagpark ng kotse ng direkta sa harap ng entrance ng university. Tumingin sa paligid si Gerald at nagpa siyang maghintay pa siya hanggang sa tuluyan nang mawala ng tao ang paradahan ng kotse bago niya ilipat ang kanyang sasakyan sa ibang lugar. Iyon lamang ang paraan. Hindi napigilan ni Gerald na mapabuntong hininga. Kaya't itinabi ni Gerald ang kanyang mga susi ng kotse bago siya tumalikod at umalis sa paradahan ng kotse. Matapos maglakad ng ilang hakbang, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang tawag mula sa isang kakaibang hindi kilalang numero. Sinagot agad ni Gerald ang tawag. Gerald, di ba? Nakalimutan kong ipagbigay alam sa'yo kaninang umaga na pupunta ka sa North Playground ng 1:00 ng hapon upang magsanay para sa Subject 2. Ang isang mahinang boses ng babae ang tumunog sa kabilang dulo ng linya. Nang matapos na siya sa pagsasalita, binabanan niya kaagad ang telepono. Kakailanganin niyang makuha ang Subject 1 sa susunod na araw, kaya't hindi nakapagtataka kung bakit siya magpapraktos ng Subject 2 ngayon. Kahit na malamig at bastos ang ugali ng tumatawag, nagmadali si Gerald sa North Playground dahil gusto niyang makuha ang kanyang driver's license sa lalong madaling panahon. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nakarating siya sa lokasyon. Nagsimula na ang pagsasanay. Sa oras na ito, isang instructor na nakasuot ng isang pares ng sunglases, ay nagtuturo sa isang mag-aaral kung paano i-reverse ang isang kots. May 11 tao na naghihintay sa linya sa oras na ito. Ito ay pinaghalong mga lalaki at babae. Ang lahat ay nakatayo sa gilid habang pinapanood ang instruktor na gumagabay sa mag-aaral sa kung paano magmaneho at hawakan ng maayos ang kotse. Dimet. Si Gerald nga talaga. Seryoso ba siya na mag-aaral siya kung paano magmaneho? Habang si Gerald ay naglalakad patungo sa mga tao, isang kapwa babaeng mag-aaral ang agad na nagtakip ng kanyang bibig sa pagtataka, isang hitsura ng hindi paniniwala ang makikita sa kanyang mukha. Hahaha. Ano naman ngayon? Sinabi ko na sa'yo na siya yun. Queen, talo ka sa pusta. Kailangan mong mag-dinner kasama ko mamayang gabi. Sa oras na ito, ngumiti ang isang binata habang sabik na nagsalita. Hala, wala ito sa bilang. Hindi naman iyon kasama sa bilang. Sino ang mag-akalang darating si Gerald para sa driving test? Ito ay hindi logical. Nathaniel, sa palagay ko nakipagpusta ka lang sa akin dahil alam mo na nag-sign up si Gerald para sa driver's test. Nagsinungaling ka sa akin. Agad namang gumanti ang dalaga na nagngangalang Queen. Sa katunayan, nakita nila ang pangalan ni Gerald sa listahan ng mga mag-aaral nang dumating sila para sa kanilang driving lesson. Ang dalawa sa kanila ay naglagay ng pusta kung iisa ba ang Gerald na ito mula sa kanilang department. Ang resulta, pagkatapos tumawag ng staff mula sa driving school kay Gerald at hilingin siya na bumalik sa driving test, nalaman nila na siya talaga iyon. Gulat na gulat sila. Sa totoo lang hindi ganoon kapamilyar si Gerald sa dalawang mag-aaral na ito. Ilang beses niya silang nakita sa kanilang department. Bakit niya sila nakilala? Dahil ang dalawang mag-aaral na ito ay bahagi rin ng Student Union. Ang binata ay si Nathaniel Lawson, ang miyembro ng Commit para sa Disciplinary Department, at ang isa ay si Queen Zager, ang miyembro ng Commit para sa Health Department. Bilang isang mahirap na mag-aaral na tumatanggap ng mga subsidi mula sa Student Union, madalas na italaga ni Whitney kay Gerald na gawin ang lahat ng uri ng kakaibang gawain para sa kanila. Sa makatuwid, natural lamang sa lahat ng nasa Student Union na malaman ang lahat tungkol kay Gerald. Kung tutuusin, sino ang hindi nakakilala sa mahirap na ito na mula sa kanilang department? Matapos makinig sa usapan sa pagitan nina Queen at Nathaniel,
ang iba pang mga lalaki at babae na estudyante din sa university ay hindi mapigilang mapatitig kay Gerald. Ang ilan sa mga lalaki ay tumawa pa. Brother Nathaniel, yan ba ang mahirap mula sa department nyo? Nadama ng binata na ang kanyang sariling kahalagahan ay walang alinlangan na aangat kung pinagtatawanan at pinapahiya niya ang iba. Sa gayon, hindi siya nag-atubiling insultuin si Gerald dahil pakiramdam niya na malinaw na wala siyang anumang katayuan. Kaya bakit niya hayaang magmalaki si Gerald? Oo, mahirap siya. Hindi mo may isip kung gaano siya kahirap. Hahaha. Sagot ni Nathaniel habang tumatawa. Pasimple nang umisi si Gerald sa kanilang panunuya at pangangasar. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palayo na parang wala sina Nathaniel at Quinn. Kung sa bagay, bakit kailangan niyang lumaban kung kinagat siya ng isang hamak na aso lamang? Nang makita ni Nathaniel na binabaliwala sila ni Gerald, hindi niya mapigilan na makaramdam ng kaunting galit. Atakihin niya na sana si Gerald, ang mag-aaral na nagsasanay sa loob ng kotse ay tapos na sa kanilang pagsasanay, at dahan-dahang binuksan ang pintuan ng kotse. Sa oras na ito, isang puti at payat na pulso ang lumabas. Ang lahat ng mga batang lalaki at babae na naghihintay para sa makapag-training, gayon din si Gerald, ay mabilis na lumingon para tumingin patungo sa direksyon ng kotse. Tingnan niyong lahat. May lalabas na maganda. Maraming binata ang nagtipon-tipon ng mabilis at maging si Nathaniel ay nakatingin sa direksyong iyon. Tumingin din si Gerald sa direksyong iyon na may kakaibang ekspresyon sa kanyang muka. May isang dalaga na kakalabas lang ng kotse ay totoong napakaganda niya at alam din ni Gerald kung sino siya. Sa katunayan, noong kailan ay nagkakilala na sila. Sino pa ang dalagang iyon kung hindi si Mila? Ah! Napakaganda niya. Mas maganda kung siya ay magiging girlfriend ko. Sabi ng binata na nakatayo sa tabi ni Nathaniel ay nagsabi, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Para siyang tanga sa oras na ito. DMU. Sino ang nagsabi na maaari kang managinip na maging boyfriend niya? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ito ang dalaga na gusto ng ating brother Victor. Maaari mo lang siyang tratuhin bilang isang candy, ngunit hindi ka dapat umasa na siya ay magiging girlfriend mo. Galit na sinabi ni Nathaniel. Ah! Say brother Victor. Hindi nakapagtataka. Napakagwapo ni brother Victor, at hindi nakapagtataka kung bakit ang dalaga na gusto niya ay napakaganda din. Nang marinig ng ibang binata ang pangalang Victor, natural na lumayo sila at nalungkot ng kaunti. Si Brother Victor ay walang iba kundi si Victor Wright, ang Vice Presidente ng Student Union sa Department of Language and Literature. Alam ng lahat na nagmula siya sa isang napakahusay na pamilya at nagmamaneho siya ng Audi A6. Walang isang tao sa universidad na hindi alam kung sino siya. Paano kakayanin ni Gerald na galitin ang isang tao na tulad ni Victor? Sino ang maglalakas loob na tanungin ang magandang ito para sa kanyang phone number? Kung may magbigay sa akin ng kanyang phone number, handa akong magbayad ng $15 para dito. Walang silbi. May nagtangkang humingi ng number niya kanina, ngunit tumanggi siyang ibigay ito. At saka, hindi mo ba narinig kung ano ang sinabi ng lalaking iyon ngayon lang? Ang magandang dalaga ay ang babae na kasalukuyang hinahabol ni Victor. Si Victor ay nagmamaneho ng Audi A6 sa eskwelahan namin. May tao siya na dumating dito para bantayan ang babaeng yun ngayon. Ang ilan sa mga dalaga hindi nasisiyahan sa oras na ito. Ang itsura ni Mila at ang kanyang kagandahan ay malayo kumpara sa iba pa sa kanila. Ang lahat ay nakatingin kay Mila. Gayon din si Gerald ay nakatingin din kay Mila. Smack! Sa oras na ito, isang maliit na bato ang tumama sa kanyang mukha. Ano? Sinong gumawa nito? Lumingon si Gerald at nakita niya si Quinn na nakatingin sa kanya. Gerald, ikaw ay mahirap lang. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang tumingin sa magandang dalaga? Kailangan mo bang tumingin dahil ang iba pang mga lalaki ay nakatingin din sa kanya? Hindi mo ba alam ang lugar mo? Medyo nainis si Quinn sapagkat kakain siya ng hapunan kasama si Nathaniel matapos matalo ang pusta sa kanya dahil kay Gerald. Bukod dito, nainggit din siya kay Mila. Hindi ba siya sapat para maakit ang pansin ng isang mahirap? Quinn, baliw ka. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sumigaw ng malakas si Gerald dahil sa sobrang inis. Talagang gusto niyang maging prangka kay Nathaniel at Quinn. Gerald. Si Mila na kakalabas pa lang ng sasakyan, ay mabilis na sumalubong at tumawag kay Gerald nang makita siya.
Nagmamadali si Mila kanina dahil kinailangan niyang pumunta dito para sa kanyang driving lessons. Hindi inaasahan na pinapanood siya ng mabuti at tinitigan ng grupo ng mga lalaki sa pagdating niya. Karamihan sa mga dalaga ay nasisiyahan sa pakiramdam na pinapanood at tinititigan ng mga lalaki. Gayunman, hindi mapigilan ni Mila na makaramdam ng sobrang pagkapahiya sapagkat tinititigan nila siya mula noong makarating siya hanggang ngayon. Nakatingin pa rin sila habang ginagawa niya ang kanyang driving lessons. Sa kabutihang palad, nakita ni Mila si Gerald kaagad nang pinahinto niya ang kotse. Walang kakilala si Mila sa lugar ng pagsasanay, at ang tanging tao na alam niya ay si Gerald. Sa oras na ito, ngumiti din si Gerald habang tumango ng bahagya kay Mila. Diyos ko! Bakit parang kilala ng futurhipag ko ang mahirap na ito? Labis na naguluhan si Nathaniel. Kahit na ang ibang mga lalaki ay nakatingin kay Gerald na may usisa at takot sa kanilang mukha. Bakit parang ang lalaking may pangit na damit na ito ang kakilala ng Diyosa? Bukod dito, parang napakaganda ang relasyon niya sa Diyosa. Pareho silang nag-uusap at nagtatawanan. Lahat ng naiinggit at kahina-hinalang mga tingin ay napunta kay Gerald sa ngayon. Hindi talaga nila maintindihan kung bakit maaring makipagkaibigan ang Diyosa sa isang tulad niya, hindi rin siya interesadong tumingin sa kahit sino man kanila. Sa totoo lang, nagulat din si Gerald. Hindi ko inaasahan na dito ka din pala nag-aaral ng driving lessons. Bahagyang ngumiti si Gerald. Oo. Dumating ako at nagparehistro sa klase kahapon. Sa tingin ko kapalaran na nagkita ulit tayo. Nga pala, maraming salamat sa pagbabayad para sa aking milk tea kaninang hapon. Napakasimple ng pag-uusap ni Gerald kay Mila. Bukod kina Xavier at Naomi, si Gerald ay halos wala ng ibang mga babaeng kaibigan. Sa gayon, wala siyang gaanong karanasan pagdating sa pagsasalita sa mga babae, at hindi niya alam kung paano magsimula ng usapan. Maaari lamang siyang magtanong ng isang katanungan kapag naisip niya ito o sinasagot ang isang katanungan kapag may nagtanong sa kanya. Kahit na hindi intensyon ni Mila na magkaroon ng ibang kahulugan ang sinabi niya, ang mga nakikinig sa kanila ay sineryoso ang kanilang mga sinabi. Nakasimangot si Nathaniel nang marinig na binayaran ni Gerald ang milk tea ni Mila. Napansin niya na pareho silang magkakilala. Bukod dito, nagbayad si Gerald para sa milk tea ni Mila. Mayroon ba silang relasyon sa pagitan nila? Habang iniisip niya ito, agad na nagpadala ng text message si Nathaniel kay Victor. Pagkatapos, tiningnan ni Nathaniel si Gerald na malapit nang magpatuloy sa pakikipagdaldalan kay Mila bago niya sinabi, Gerald, nandito ka ba para mag-practice kung paano magmaneho, o nagpunta ka rito para makipag-chat sa mga dalaga? Siguro nahirapan kang makatipid ng sapat na pera upang magbayad para driving lessons mo. Hindi ba dapat bibigyan mo ng higit na pansin ang driving lessons mo, kaysa makipaglandian? Maraming mga dalaga na nakatayo sa gilid ay tumingin din kay Gerald na may paghamak sa kanilang mga puso. Naisip nila noong una na ang taong ito ay medyo matapat, ngunit tila nawala na siya sa kanyang kaisipan sa oras na makita niya ang magandang babae. Malinaw na napansin ni Mila na inaatake ni Nathaniel si Gerald, kaya mabilis niya itong dinipensahan. Nathaniel, ano ang sinusubukan gawin? Bakit mo ina-attack si Gerald? 2 beses kang nag-fail sa subject 2, pero ina-attack mo pa rin ang iba. Kung mayroon kang ganoong karaming oras, dapat kang mag-focus sa pag-aaral mo. Napahiya si Nathaniel. Vroom. Sa oras na ito, biglang tumunog ang isang kotseng malapit sa palaruan. Ang bawat isa ay lumingon upang tumingin sa direksyong iyon sa isang iglap. Pagkatapos nito, ang ilan sa mga dalaga ay tumuro sa labas habang sumisigaw. Wow! Napakaganda ng Audi A6 na yon. Wow! Ang sasakyan ba na iyon ay pagmamay-ari ni Brother Victor na binanggit niya kanina? Narinig ko na siya ang Vice President ng Student Union mula sa Department of Language and Literature. Ang astig. Hindi mapigilan ng pangkat ng mga dalaga na tumingin ng masigasig sa direksyon ng kotse. Samantala, tuluyan nang huminto ang kotse sa harap ni Mila, at ang matangkad na si Victor ay agad na lumabas ng kotse, kasunod si Whitney. Pagkalabas pa lang ni Victor sa sakyan, natural na napunta ang kanyang mga mata kina Mila at Gerald. Hindi siya makapaniwala nang natanggap niya ang text message mula kay Nathaniel kanina. Gayunpaman, napagtanto niya na si Mila ay nakatayo sa tabi ni Gerald sa oras na ito. Mila, kilala mo ba si Gerald ng personal? Nagtataka na tanong ni Victor. Natatakot siyang baka mahulog si Mila sa mga trick at kasinungalingan ni Gerald. Nagkita at nagkakilala kami ngayon lang.
Bakit? Anong problema? Labis na hindi nasiyahan si Mila sa tono ng pagtanong ni Victor. Walang problema. May sinabi ba sa'yo ni Gerald na may kahina-hinala? Sinabi ba niya sa'yo na mayroon siyang ilang mga kaibigan na nagmamaneho ng ilang limited edition na Ferrari? Sinasabi ko sa'yo, lahat yan pek. Nalaman namin na nagsisinungaling lang siya sa sinasabing mga kaibigan niya. Inimbestigahan ni Victor ang bagay na ito. Naniniwala siya na malaki ang posibilidad na gumastos si Gerald ng $7,000 upang maranasan kung ano ang pakiramdam na sumakay sa isang Ferrari, dahil gusto niyang gamitin ito bilang isang pagkakataon upang mapalapit sa mga dalaga. Sa hindi inaasahan, mukhang interesado din si Gerald kay Mila. Hindi mapigilan ni Mila na kumunot ang noo nang marinig niya ang mga sinabi ni Victor. Sa oras na ito, si Gerald ay nakatingin kay Whitney na nakatayo sa tabi ni Victor. Masasabi na kinuha niya ang lahat ng sinabi ni Gerald at binigyan ito ng mali siya, nagsagawa pa siya ng kanyang private investigation sa bagay na ito. Ano ang nangyari sa babaeng ito? Bakit siya interesado sa private life ni Gerald? Aba, Gerald, bibigyan kita ng babala ngayon. Mas mabuting lumayo ka kay Mila simula ngayon. Si Mila ay isang dalaga na hindi mo maaring makuha o maabot sa buong buhay mo. Bukod pa dito, ikaw ay peke at kinamumuhian kita. Naaalala pa rin ni Whitney ang lahat ng sinabi sa kanya ni Gerald nang makita siyang lumabas mula sa Ferrari noong kailan lang. Sinabi ni Gerald sa kanya na hinatid siya ng kanyang kaibigan sa Ferrari nito. Galit na galit pa rin si Whitney dahil hindi siya makapaniwala na ang lalaking ito ay parang nga. Bukod dito, sinabi din ni Victor na talagang bumili si Gerald ng milk tea para kay Mila. Sinusubukan ba ng palaka na ito na makuha ang prinsesa? Ang mga salita ni Whitney ay nagawang mapatingin sila Nathaniel at ang iba pa sa North Playground kay Gerald habang sila ay nagtatawanan. Whitney, bakit mo sinasabi ang lahat ng ito tungkol kay Gerald? Alam na ni Mila at naobserbahan na si Whitney ay sobrang manhid at wala itong pakialam sa nararamdaman ni Gerald mula pa noon. Mila, takot lang ako na malinlang ka ng kalokohan na ito. Si Gerald ay hindi kasing simple o matapat na inaakala mo. Sagot ni Whitney habang nakatingin kay Gerald na may mahigpit na ekspresyon sa kanyang mukha. Nga pala, Mila, libre ka ba ngayong gabi? Si Brother Victor ang host at gusto kanyang ihatid sa Homeland Kitchen para sa maghapunan ngayong gabi. Pwede akong sumama kung pupunta ka. Nagpatuloy si Whitney na magsalita na may pagmamayabang. Magpapraktis ako sa pagmamaneho hanggang hapon, wala akong oras para pumunta para sa hapunan mamayang gabi. Hindi talaga gusto ni Mila na pumunta para maghapunan ng kasama sila. Naku, hindi ka pa pwedeng magpraktis ng pagmamaneho sa ibang oras. Kailangan mo ba talagang magsanay sa pagmamaneho ngayon? Mila, huwag mong sabihin sa akin na ang dahilan na tinatanggihan mo ang imbitasyon ni Victor ay dahil gusto mong magpraktis sa pagmamaneho kasama si Gerald. Hindi mo ba naiisip na sayang ang oras ko? Ang mga salita ni Whitney ay naglagay kay Mila sa isang napakahirap na lugar. Mali na pumunta siya, at magiging mali kung hindi siya pumunta. Kung pumayag siyang pumunta para sa hapunan, parang sinasabi niya na ayaw niyang kasama si Gerald. Mapapahiya lang doon si Gerald at malulungkot siya. Sa totoo lang, si Gerald ay napakabuting tao, o kahit papaano, iyon ang nararamdaman ni Mila sa kanya. Gayunpaman, kung tatanggihan niya ang imbitasyon na kumain ng hapunan, hindi naman siya papayagan ni Whitney. Sa wakas, sumagot si Mila, okay, pupunta ako para sa hapunan, pero gusto kong magdala ng isang kasama. Kung sa bagay, tinulungan niya ako ngayon. Ako ang magiging host ngayong gabi at lahat tayo ay magsasama sa hapunan, okay? Pagkatapos, lumingon si Mila at tumingin kay Gerald na tahimik na nakatayo sa gilid. Ano? Mila, gusto mong isama si Gerald mamaya? Nagtatakang tanong ni Whitney. Medyo nagulat din si Gerald sa oras na ito. Dahil lang sa kanilang panandali ang pakikipag-ugnay ngayon, alam na ni Gerald na si Mila ay ang uri ng dalaga na may napakabait na puso. Hindi niya minaliit ang duka, at hindi siya ang uri ng taong ayaw sa duka at mahal ang mayaman. Hanggat ikaw ay isang mabuting tao, ituturing sila ni Mila bilang kanyang mabuting kaibigan. Malaki ang pinagkaiba ni Mila kung paghahambingin kay Whitney, at siya rin ay isang napakamaalalahanin na tao. Gayunpaman, hindi interesado si Gerald na dumalo sa hapunan kasama sina Victor, Whitney, at ang grupo ng kanilang mga kaibigan. Ayaw niya talaga. Tumango si Mila bago niya sinabi, Whitney, malaki ang naitulong sa akin ni Gerald ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit ko siya inanyayahang lumabas sa hapunan ngayong gabi.
Siyempre, kailangang dumating si Gerald para mangyari iyon. Bakit hindi na lang kayong lahat ang lumabas at magsaya nang wala ako? Sagot ni Gerald habang nakangiti kay Mila. Naintindihan niya ang mga hangarin ni Mila na anyayahan siyang sumama sa kanila sa hapunan ngayong gabi. Hindi, kailangan mong pumunta. Sa totoo lang, may ibang layunin si Mila sa imbitasyon niya kay Gerald na makasama sa hapunan ngayong gabi. Paanong hindi malalaman ni Mila posibleng ang mga hangarin at interes sa kanya ni Victor? Ito ang nag-iisang paraan upang siya ay lumayo sa kanya si Victor dahil hindi niya talaga gusto si Victor. Sa oras na ito, si Victor ay mayroong napakapangit at hindi nasiyahan na itsura sa kanyang muka. Hindi niya masabi na hindi niya papayagang dumalo si Gerald sa hapunan ngayong gabi, at hindi niya maaaring pahintulutan si Mila na sagutin ang mga gastos. Kahit na darating si Gerald para sa hapunan ngayong gabi, hindi papayag si Victor na magbayad si Mila para sa hapunan. Hahayaan niya bang maging hindi gentleman? Sa makatuwid, mapait na sumagot si Victor, Mila, sige na. Ako ang manlilibre ng hapunan ngayong gabi. Hindi mo kami sinamahan sa tanghalian sa Homeland Kitchen noong kailan, kaya kailangan mong sumama sa amin sa hapunan ngayong gabi. Para kay Gerald naman, makakapunta siya kung nais niya. Bahagyang tumango si Mila. Pinandilatan ni Whitney si Gerald at sinabi niya, Maswerte ka na pinapayagan ka ni Victor na sumali sa amin para sa hapunan ngayong gabi. Pero, dapat mong tandaan na ang tanging dahilan lamang na inanyayahan kang maghapunan ngayong gabi ay dahil tinulungan mo si Mila. Kung hindi man, hindi mo kailanman papangarapin na mangyari ito. Matapos sabihin yon, lumingon si Whitney upang tumingin kay Mila bago niya sinabi, Mila, magkita tayo mamayang gabi. Nang matapos na siyang magsalita, lumingon si Whitney at umalis na kasama si Victor. Look! Hindi mapigilan ni Gerald na mapabuntong hininga sa kanyang sarili. Kung ito ang mangyayari, wala na siyang ibang magagawa kundi sumama para sa hapunan. Ayaw na ni Gerald na mag-isip ng iba pa, siyang tumuon sa kanyang pagsasanay. Ipinagpatuloy niya ang pagsasanay ng kanyang pagmamaneho hanggang sa gabi. Dumating si Whitney upang sunduin si Mila sa sakyan ni Victor. Ilang mga tao ang sumama rin sa kanila para sa hapunan sa gabing iyon, at karamihan sa kanila ay mga lalaki at babae na malapit din kay Victor dahil sila ay bahagi ng Student Union. Sina Queen at Nathaniel ay kabilang din sa karamihan ng mga tao na sumali sa kanila para sa hapunan. Dumating sila sa Homeland Kitchen matapos ang isang maikling biyahe. Si Victor ay napakamapagbigay at nag-book na ng isang engrande, napakaganda na kwarto para sa kanila. Pasimpleng sinundan sila ni Gerald sa kwarto nang walang sinasabi. Hindi gaanong pinagtuunan ng pansin ni Gerald ang kanyang paligid at hindi man lang napansin ang isang waiter na sumulyap sa kanya habang dumaan ito sa gilid niya. Ang isang waiter ay may isang sorpresa na tumingin sa kanyang mukha bago siya nagmadaling bumaba para sa hindi may paliwanag na mga kadahilanan. Sa palagay ko ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang taong ito ay tumuntong sa restoran na ito. Kinakatakot ko na baka hindi siya magkakaroon ng pangalawang pagkakataon na gawin ito. Ang lahat ay nagtawanan sa oras na ito. Bukod dito, si Queen ay nakatingin kay Gerald habang naitarget niya ang sarkastikong pangulit sa itsura niya. Queen, nagkamali ka. Kanina pa nandito si Gerald. Nilibre niya ang mga kaklase niya ng hapunan dito noon, at nabalitaan ko na gumastos siya ng maraming pera dito sa gabing iyon. Mabilis na sumagot si Whitney habang ipinapaliwanag kung ano ang naalaala niya noon. Sina Queen at Nathaniel ay parehong nagulat nang marinig nila ang mga sinabi ni Whitney. Sa oras na ito, nagpatuloy ang pakikipag-usap ni Whitney tungkol sa kung paano nanalo si Gerald sa loto at kaagad na nagsalita ang kanyang mga kamag-aral. Hindi mapigilan ng lahat na titigan si Gerald na parabang nakatingin sila sa isang tanga. Hindi mapakali si Gerald na ipaliwanag ang kanyang sarili sa kanila at simpleng naupo siya ng tahimik sa sulok. Nanalo ka ba sa loto? Gulat na tanong ni Mila. Oo, nanalo ako ng kaunting pera. Sagot ni Gerald habang nakangiti. Bakit mo ginastos ang lahat ng pera na iyon? Hindi ka ba nag-ipon ng pera para sa sarili mo? Tanong ni Mila. Ipunin ang pera. Si Gerald ay isang tao na walang laman ang utak kaya paano siya nakakatipid ng pera? Hahaha. Sa oras na ito, si Victor ay papasok sa kwarto at narinig niya ang lahat na tinatalakay kung paano nanalo si Gerald sa loto. Paano niya hindi maaaring samantalahin ang pagkakataong ito na pahiyain si Gerald? Okay, lahat maupo na kayo. Siya nga pala, nakasalubong ko ang president ng Student Union mula sa kabilang department nang bumaba ako ngayon.
Inimbitahan ko ang ilan sa kanila na lumapit at samahan kami sa hapunan. Sabi ni Victor habang tumatawa. Maganda iyon, pero Victor, kahit na ang kwartong ito ay grande at magandang maganda, natatakot ako na hindi natin mapapagkasya ang napakaraming tao sa kwartong ito. Nang mabalitaan ni Whitney na naroroon din ang president ng Student Union mula sa kabilang department, siya ay naging lubos na interesado at masaya. Talagang gusto ni Whitney na makipagtagpo sa kanila sapagkat siya ay isang tao na gustong-gusto na makagawa ng mabuti at malapit ang relasyon niya sa sinumang may kapangyarihan at katayuan. Tatlo sa kanila ang pupunta para sumali sa atin. Kung silang dalawa lamang, madali para sa amin na makasingit pa sila dito. Pero malinaw na mahirap para sa amin na isingit pa ang kahit isa pang tao. Nag-aalalang sabi ni Victor habang kinakamot ang noo. Alam ni Gerald na sadya niyang sinasabi ang mga salitang iyon sa kanya. Ngayon, ang tanging dahilan kung bakit pumunta si Gerald para sa hapunan ngayong gabi ay dahil ayaw niyang mapahiya si Mila at nirerespeto niya ito. Ang mga pagtitipon sa mga kaibigan ay palaging ganito. Inaanyayahan ng isang kaibigan at mag-imbita siya ng isa pang kaibigan at iba pa. Kahit napakiramdam ng host na hindi komportable sa sitwasyong ito, hindi siya pwedeng magsabi ng anuman. Si Gerald ay inilagay sa napakahirap na lugar dahil si Mila ang nagyaya sa kanya dito ngayong gabi. Hi! Tough love nga naman. Hindi mapigilan ni Gerald na mapabuntong hininga sa kanyang sarili. Nang makita niya ang pitzel ng juice sa lamesa, gusto itong kunin ni Gerald upang ibuhos ang sarili niya ng isang tasa ng juice. Gayunpaman, bago pa niya makuha ang pitzel, may umikot ng rotating table at inilayo ang pitzel mula sa kanya. Dahil mayroong isang pot ng tsaa sa kanyang harapan, nagpasya si Gerald na uminom na lamang ng tsaa. Gayunpaman, bago pa niya makuha ang pot ng tsaa, may umikot na naman ng rotating table. Sino yun? Nagulat si Gerald at itinaas ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid. Napansin niya lamang na si Whitney ay may isang kamay na nakalagay sa rotating table. Nakatingin din si Whitney kay Gerald. Gerald, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Victor? Sinabi niya na ang talahanayan na ang kwarto ay magiging masikip at magkakaroon ng isang tao sa mesa na ito. Ano ang kinalaman nito sa kanya kahit na mayroong dadagdag na isang tao sa mesa? Kailangan talaga niyang turuan ang babaeng ito ng isang leksyon kapag nagkaroon siya ng pagkakataong gawin ito. Talagang pagod na si Gerald sa kalokohan ni Whitney. Wala siyang hiya. Kumakain siya ng libre, at talagang sinasakop niya ang upuan ng iba na parabang kabilang siya rito. Si Queen din ay sumabad. Likas na sinabi niya ito sa ngalan ni Victor at ng iba pa sa mesa. Kung sa bagay, wala siyang magandang sasabihin kay Gerald dahil personal din niya itong kinamumuhian at minamaliit. Mila, bakit hindi mo hilingin kay Gerald na umuwi na lang? Maaari mo lamang siyang imbitahan sa labas para maghapunan sa susunod. Tingnan mo kung gaano kagulo at mahirap ang pag-aayos ng mesa at pag-upo ngayon. Hindi ito magandang tingnan. Sinimulang gamitin ni Whitney ang kanyang mga charms kay Mila sa oras na ito. Sumimangot agad si Mila. Kung nalaman niya na may ganito mangyayari, hindi siya pupunta dito kasama si Gerald. Sa oras na ito, pinag-iisipan ni Mila kung alis ba siya sa restaurant kasama si Gerald. Bago pa siya makapagsabi ng kahit ano, tinuro ni Queen ang isang maliit na lamesa sa tabi nila bago sinabi, "Teka, hindi kinakailangang umalis si Gerald. Pero kakailanganin niyang pumunta at umupo sa maliit na mesa doon upang kumain na lamang ng kanyang hapunan. Bibigyan namin siya ng ilang pinggan sa isang plato. Hindi naman iyon magkakaroon ng malaking pagkakaiba sa kanya, di ba? Okay kung ganoon, sa palagay ko magandang ideya iyon. Dahil si Gerald ay isang mahirap lamang, hindi natin siya papayagang masanay sa pagkain ng masyadong maraming masarap na pagkain. Kung hindi man, hindi niya kayang bayaran ang kanyang pagkain sa hinaharap." Sumang-ayon si Nathaniel kay Queen habang tumatawa. Ang mga ito ng mga tao ay talagang may napakarumi bibig. Sa katunayan, gustong ihampas ni Gerald ang kanyang kamay sa lamesa at umalis kaagad. Gayunpaman, sa kanyang pagkakatayo ay nagbago agad ang isip ni Gerald. Aalis agad siya. Kung siya ay umalis, hindi ba siya asarin at pinagtatawanan ng buong araw sa kanila ng walang dahilan? Buwisit! Hindi siya aalis ngayon. Bakit niya pa hintulutan silang maliitin siya sa kanyang sariling teritoryo? Sa isang iglap, sumagi ito sa isip ni Gerald. Pagkatapos nito, tumango siya at sinabi, "Sige, okay lang. Upo na lang ako sa maliit na mesa na iyon." Matapos niyang magsalita, kinuha ni Gerald ang kanyang stool bago umupo ng diretso sa harap ng maliit na mesa.
Sa oras na ito, biglang may nagtulak pabukas ng pintuan ng kwarto. Sa oras na ito, isang binata at dalawang dalaga ang lumakad sa silid kasama ang floor manager. Ang binata at ang dalawang dalaga ay mukhang mga mag-aaral mula sa kabilang department sa kanilang universidad. Ang binata ay napakagwapo at matangkad, at ang dalawang dalaga ay nakasuot ng maikling palda at parehong maganda. Ito ay tulad ng isang eksena kung saan ang lalaki ay nakakuha ng dalawang magagandang dalaga para sa kanyang sarili. Hindi mapigilan ni Gerald na hindi maging komportable nang masaksihan niya ang eksenang ito. Bakit hindi siya magustuhan ng mga magagandang dalaga na tulad nito? Yuh! Isa-isang binati ng matangkad na binata ang bawat isa sa kanila. Doon, bigla niyang nakita si Gerald na nakaupo na mag-isa sa gilid. Hello, brother. Ang pangalan ko ay Lenny Dumont. Ako ang president ng Student Union para sa Management Department. Gusto mong maging magkaibigan tayo? Mabilis na binati ng binata si Gerald na may isang sopistikadong ngiti sa labi. Ang dalawang magagandang dalaga na sumama sa kanya ay gulat na nakatingin din kay Gerald. Gayunpaman, nang makita nila ang kanyang kaswal na damit, nagsimula silang makaramdam ng kaunting pandidiri. Hahaha! Lenny, hindi mo kailangang ipakilala ang iyong sarili sa kanya o makipagkaibigan sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Gerald, at siya ay mahirap lamang sa aming department. Pumunta siya ngayon para sa isang libreng pagkain. Bilang isang miyembro ng komite ng Student Union, natural na kilala ni Nathaniel si Lenny. Sa makatuwid, mabilis siyang nagsalita habang nakangiti. Oh akala ko rin. Hahaha. Mabilis na binawi ni Lenny ang nakaunat na kamay habang tumatawa ng mahina. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagtawa at pakikipag-chat kay Victor. Galit na galit talaga si Mila sa oras na ito. Tunay na pinagsisisihan niya ang pagdala niya rito kay Gerald, at sa totoo lang pakiramdam niya ay mas mabuting umalis na siya. Gayunpaman, nakangiti pa rin si Gerald, at mukhang hindi siya nakaranas ng anumang pinsala sa kanyang kumpiyansa sa sarili sa kabila ng kanilang patuloy na pagtatangka na maliitin at pahiyain siya. Hindi mapigilan ni Mila na magtaka. Crawford. Tuluyang natigilan ang floor manager na kakapasok pa lang sa private room nang makita niya si Gerald. Nagduda siya nang ipaalam sa kanya ng isa sa mga naghihintay na ang mayaman mula na pumunta dito noon ay narito na ulit. Siyempre, si Gerald ay hindi lamang isang ordinaryong mayamang tao. Kung hindi, ang floor manager ay hindi magiging gulat na makita siya. Sa katunayan, alam na ng manager ng lobby ang tunay na pagkatao ni Gerald dahil sa general manager ng Homeland Kitchen. Si Gerald ang overlord ng Mayberry Commercial Street. Siya si Mark Crawford. Ang sikat na Mark Crawford. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagsabi ng anuman kanina ay dahil naguluhan siya sa mga sinabi ni Victor at Nathaniel. Hindi ba si Gerald ang bida ngayon? Dahil hindi naintindihan ng floor manager kung ano ang nangyayari, hindi siya naglakas loob na magpatuloy ng may paggalang na batiin si Gerald dahil ayaw niyang ilantad ang kanyang pagkatao. Bakit ka nandito? Magalang na tinanong ng floor manager kay Gerald, ngunit nasasabik siya. Oy, miss, hindi mo ba narinig ang sinabi nila? Nandito ako para makakain ng libreng pagkain. Sagot ni Gerald habang ngumiti siya ng bahagya. Sa kabutihang palad, may nakakilala kung sino siya. Sa makatuwid, mas madali para sa kanya na mag-order mamaya. Oo, narinig ko nga. Mabilis na tumango ang babaeng manager. Sister Jenny, pumunta ka ba dito para kunin ang aming order? Ngumiti si Victor pagkakita niya sa floor manager. Naramdaman niya na binibigyan siya nito ay respeto siya ng manager na ito. Si Sister Jenny ay walang sinabi na anuman sa oras na ito, ngunit hindi napansin ni Victor ang anumang mali at simpleng ipinagpatuloy niya ang pag-order ng isang mesa na puno ng mga dishes. Brother Victor, mag-order ka lang ng 2 signature dishes. Hindi ka ba makapag-order ng 2 pang signature dishes para sa amin? Tinanong ni Queen sa oras na ito. Hindi ba ang lasa at katangian ng mga signature dishes ang nagbibigay pansin sa Homeland Kitchen? Sa katunayan, inaasahan din ni Whitney na mag-order si Victor ng karagdagang 2 signature dishes pa. Gayunpaman, ang mga signature dishes na iyon ay napakamahal at ayaw niyang gumastos ng sobrang pera si Victor dahil sa mga ito. Sa makatuwid, dali-dali niyang sinabi, ang 2 signature dishes ay sapat na para sa lahat. Alam mo bang ang isa sa mga signature dish ay nagkakahalaga na ng higit sa $100 bawat isa? Wow! Nabigla si Queen sa oras na ito.
Kahit na ang dalawang dalaga na dinala ni Lenny dito ngayon ay napahinto din sa oras na ito. Ang mga signature dishes sa Homeland Kitchen ay totoong pambihira talaga. Sir, ano ang gusto mong kainin? Maingat na tinanong ng floor manager si Gerald. Hahaha. Bibigyan lamang natin siya ng mga tira-tita namin mamata. Bakit siya nag-order ng sarili niyang pagkain? Mapangasar na sagot ni Nathaniel. Tama? Ano ba ang status niya? Dapat ay nagpapasalamat pa siya na binibigyan natin siya ng mga tira, dagdag ni Queen habang pinandilatan niya si Gerald. Ngumiti si Victor at hindi siya nagsalita pa. Sa totoo lang, naramdaman niya na si Gerald ay hindi karapat-dapat na makakain ng isang plato ng mga patatas. Sa kabutihang palad, inimbitahan niya si Nathaniel na sumama para sa hapunan ngayong gabi. Kung hindi man, hindi alam ni Victor kung paano niya mapapahiya at mainsulto si Gerald sa harap ni Mila. Sa oras na ito, masayang pinapanood ni Victor ang pangyayari. Hayaan mo na. Nag-order ng pagkain si Victor para sa inyong lahat. Kung ganon, mag-order ako para sa sarili ko. Sagot ni Gerald na may malaswang ngiti sa labi. Una niyang binalak na pahiyain si Victor ng malubha ngayong gabi, ngunit alam niya na ang grupo ng mga tao na ito ay pagtatawanan at asarin lamang siya. Pangalawa, alam ni Gerald na tiyak na hindi siya makapag-order ng anumang mamahaling dishes nang kasama sina Whitney at Nathaniel sa paligid. Bukod pa dito, hindi ganun kakapal ang mukha ni Gerald. Sa makatuwid, nagpasya siyang mag-order ng ilang pagkain para sa kanyang sarili. Ayos, pero ano ang kaya mong i-order para sa sarili mo? Mayabang na sagot ni Queen. Kung pwede mag-order ako ng isang plato ng sweet at sour na patatas. Gusto ko ng sobrang maanghang. Pwede mo rin ba akong bigyan ng isang bowl ng hand-cut noodles? Sambit ni Gerald habang nakangiti sa floor manager. Hahaha. Ano? Sinusubukan ba niyang magpatawa? Ano? Anong klaseng nakakaawa tao ito? Nag-order talaga siya ng isang plato ng mga patatas at hand-cut noodles sa lugar na tulad nito. Lahat ng tao sa private room ay nabigla at hindi nila maiwasang tumingin kay Gerald nang may galit sa kanilang mata nang marinig ang kanyang mga sinabi. Ihahanda ko ito kaagad. Hindi naglakas loob ang floor manager na pabayaan ang mga order ni Gerald. Ang dahilan ni Gerald kung bakit niya in-order ang mga dishes na ito ay ayaw niyang marinig ang kanilang patuloy na pag-uusap at pangungutya. Maaari lamang siyang mag-order ng maraming mga signature dishes para sa kanyang sarili tulad ng ginawa niya noong nakaraan. Gayunpaman, nagpasya siyang magkaroon lamang ng isang simpleng pagkain ngayon. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Mila na titigan si Gerald, labis siyang nag-obserba, naging interesado sa mga kilos ni Gerald. Ngumiti si Gerald kay Mila bago niya sinabi, kung wala kang sapat na pagkain doon, pwede kang lumapit at subukan ang hand-sliced noodles ko. Sige. Masayang ngumiti si Mila nang makita niyang maayos si Gerald. Napakahusay mo talaga brother. Ngumiti si Lenny habang umiling. Hahaha. Lenny, huwag mo na siyang pag-usapan. Mag-usap tayo tungkol sayo. Anong mga paraan na ginamit mo para mapasayo ang dalawang magagandang dalaga na ito? Tanong ni Victor habang nakatingin kay Lenny na may ngiti sa kanyang labi. Ang dalawang dalaga na kasama ni Lenny ay talagang napakaganda. Ang kanilang mahaba, patas, at payat na mga binti ay lalong nakakaakit. Hahaha. Wala akong ginawa. Nangako lang ako na isasama ko sila sa pagmaneho ko ng isang luxurious na sports car na pagmamay-ari ng isang mabuting kaibigan ko. Sagot ni Lenny na may mapanlinlang na itsura sa kanyang mukha. Mabuting kaibigan. Luxury sports car. Anong uri ng luxurious sports car ang ginamit mo para maakit sa iyo ang dalawang magandang babae? Hindi mapigilan ni Nathaniel na magtanong. Nagsindi ng sigarilyo si Lenny bago niya sinabi, ay. Hindi mo ba alam ang tungkol sa Lamborghini Reventon na nakaparada malapit sa aming universidad? Lamborghini? Nabigla ang lahat dahil wala pa silang nakitang kahit sinong nagmamaneho ng Lamborghini sa kanilang universidad. Pita! Ang tinutukoy mo ba ang Reventon ay nagkakahalaga ng $2.5 million, tama ba? Gulat na sinigaw ni Nathaniel. Sa oras na ito, ang mga mata ni Whitney ay nanlaki din sa sorpresa. Oo, iyon nga. Nakapark ito sa car park na hindi masyadong malayo sa university. Ito ay pagmamay-ari ng isa sa aking mabuting kapatid. Huminga ng malalim si Lenny bago siyang umiti. Si Gerald, na nakaupo sa gilid, ay nabigla din sa oras na ito.
Kailan pa siya naging mabuting kaibigan ng taong ito? Matapos itong pag-isipan, naintindihan na ni Gerald kung ano ang nangyayari. Malamang ay sinasamantala ni Lenny at ginagamit ang kanyang Lamborghini Reventon para makakuha ng mga babae. Alam ni Gerald na may isang bagay na hindi tama nang makita niya ang taksil at kontrabida sa mukha ni Lenny. Nakita ko nga. Ang larawan na naipost sa University Forum ay totoo. Totoo pala talaga. Excited na sigaw ni Quinn. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone upang hanapin ang partikular na larawan para maipakita sa lahat na nakaupo sa paligid ng mesa. Patingin. Patingin ako. Huminga din ng malalim si Whitney nang makita ang larawan. Ang lahat ng mga dalaga ay mabilis na nagtipon sa paligid ng Queen. Wow! Napakaganda at ang cool ng Lamborghini. Hindi mapigilang mapasigaw ng mga dalaga sa sobrang sabik. Kahit na si Victor ay naakit sa cool at maganda katawan ng sports car. Ang pangunahing dahilan na siya ay namangha dahil ang kotse ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $2.5 million. Lenny, ang sinasabi mo ba sa amin ay totoo? Paano mo nakilala ang isang mayaman at kahangahangang tao? Kailan at paano mo siya nakilala? Tinanong ni Victor si Lenny sa harap ng maraming tao dahil sa sobrang inggit. Sa oras na ito, lumingon din si Gerald upang tumingin kay Lenny. O kailan at paano mo siya nakilala? Mayroon kaming isang malapit na pagkakaibigan, pero hindi makakabuti para sa akin na ibunyag ang kanyang pagkatao. Gusto ng aking mabuting kaibigan na ilihim ko ang kanyang pagkatao. Hahaha. Sagot ni Lenny habang nilalabas ang kanyang sigarilyo. Sa oras na ito, nagkaroon din siya ng mapahamak na ngiti sa kanyang muka. Manghang-mangha ang bawat tao na nakatingin kay Lenny, at lalo na para kay Whitney na nakatitig kay Lenny na may paghanga. Ang mga mata ni Queen ay kumikislap din sa oras na ito. Kung totoo ang sinabi ni Lenny, magkakaroon din ba siya ng pagkakataong sumakay sa Lamborghini na labis na kinababaliwan ng lahat? Kahit na ang mga lalaki ay lahat ay naiinggit kay Lenny sa oras na ito. Lenny, nagsasabi ka ba sa amin ng totoo? O gumagamit ka ba ng parehong trick na ginamit mo para linlangin ang maliit na tanyag na tao sa pakikipagdati sa'yo? Nagyayabang ka lang ba ngayon? Hindi makapaniwala si Victor. Alam niya ang lahat tungkol sa bahay ni Lenny at mga kapangyarihan pinansyal ng kanyang pamilya. Sa katunayan, si Lenny ay maaari lamang ituring bilang isang mababa na second generation rich kid. Paano niya maaaring makilala ang isang makapangyarihang tao? Bukod dito, alam niya na si Lenny ay may masamang ugali at mayabang din ito. Paano ito mangyayari yon? Bakit ko ipagmamayabang ang Lamborghini Reventon? Dapat alam mo na totoo ito. Sagot ni Lenny na may isang nakakalokong ngiti sa kanyang labi. Lenny, naniniwala ako sa'yo. Sagot ni Whitney habang ipinakita ang isang kaakit-akit ng ngiti kay Lenny. Tiningnan niya ang larawan ng luxurious sports car paminsan-minsan, at pakiramdam niya ay nasasabik siya tuwing titingnan niya ito. Masisiyahan siya kung makaupo siya sa kotseng iyon ng isang beses lamang. Naramdaman ni Whitney na ang kanyang tanging pagkakataon na magawa ito ay sa pamagitan ng binatang ito, si Lenny. Mapait ang ngiti sa labi ni Gerald. Ang susi ng kotse ng Lamborghini Reventon ay tahimik na nakaupo sa loob ng kanyang bulsa. Sa huli, siya ay naging mabuting kapatid ng ibang tao. Hindi lamang ito ang kinainisan ni Gerald. Sa totoo lang, lalo pang hindi komportable ang pakiramdam ni Gerald dahil sa dalawang magagandang dalaga na kasama si Lenny, dahil naisip nila na kilala niya ang may-ari ng sports car. Makakakuha ba talaga siya ng mga magandang dalaga kung siya mismo ang magmaneho ng sports car? Mahuhulog din kaya sa kanta si Whitney? Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Gerald na magtaka kung siya ay naging sobrang low-key sa lahat ng ito. Talo talaga siya. Smack! Biglang naramdaman ni Gerald na may tumama sa mukha niya. Nang maingat na lumingon si Gerald upang hanapin kung sino ang gumawa nito, napagtanto niya na itinapon ni Whitney ang isang maliit na bola ng papel sa kanyang mukha. Hoy! Bakit ka nakikisali sa usapan namin? Bakit? Pinangarap mo bang makaupo sa isang Lamborghini? Huwag ka nang mangarap. Bakit hindi ka maging transgender? Sinita ni Whitney si Gerald. Bakit may nagmamalasakit ba sa isang mahirap na transgender? Mabilis na sumagot si Nathaniel sa oras na ito. Walang nagawa kundi tumingin lang sa kanila si Gerald habang nakikinig muli sa kanilang mga panlalait. Sa kasamaang palad, ang waiter ay nagsimula ng maghatid ng mga pagkain sa oras na ito.
Kahit na ang mga hand-sliced noodles ni Gerald at mga piniritong potato shreds ay narito na. Wow! Mukhang napakasarap at kaaya-aya ng mga pagkain. Siyempre, ano pa ang magiging isang mas mahusay na kombinasyon sa masarap na pagkain kaysa sa isang red wine? Mag-order ako ng isang bote ng red wine na nagkakahalaga ng $300 para subukan ng lahat ngayon. Mabilis na inanunsyo ni Victor habang nakangiti. Ang lahat ay nakatingin kay Victor na may paghanga sa kanilang mga mukha. Samantala, hindi la pinansin si Gerald na nakaupo lamang sa kabilang mesa sa isang sulok. Si Gerald ay abala sa pagkain ng kanyang hand-sliced noodles at pinaghalong mga patatas dahil sa gutom na isya. Sa oras na iyon, biglang itinulak muli ang pinto at lumabas ang isang hilera ng mga waiters na nakatayo sa labas ng silid. Pagkatapos nito, lumakad sila kasama ang isang serye ng mga high-end signature dishes mula sa Homeland Kitchen. Ang lahat ng mga pagkain na ito ay nilagay sa isang maliit na pinggan sapagkat hindi nila posibleng ipagkasya ang napakaraming dishes sa maliit na mesa ni Gerald. Ano, lahat ng aming order ay nakarating na. Ang lahat ba ng mga ito ang iyong mga signature dishes? Nagulat si Victor nang makita niya ang mga waiters na naglalakad kasama ang lahat signature dishes. Hello, sir. Pasensya na, pero ang mga pagkain na ito ay hindi para sayo. Ang mga dishes na ito ay para kay Mark Crawford. Nagulat na tiningnan ni Gerald ang waiter dahil hindi rin siya umorder ng mga pagkain na iyon. Sandali lang. Hayaan mo lang akong linawin muna ang mga bagay. Ang babayaran ko lang ang bayarin para sa pagkain na inorder ko para sa mesa namin. Kung order ni Gerald ang mga dishes na ito, gusto kong linawin na wala itong kinalaman sa amin. Ganap na nabigla si Victor. Hindi sapat ang pera niya kung siya ang magbabayad ng hapunan ngayong gabi. Iyon din ang dahilan kung bakit nag-order lamang siya ng 2 signature dishes. Hahaha. Huwag kang magkamali sa pangyayaring ito. Ibinibigay namin kay Mark Crawford ang mga dishes na ito ng libre dahil sa pagkaing in-order niya. Matapos sabihin yon, pinalakpak ng waiter ang kanyang mga kamay. Sunod-sunod na naglakad ang mga naghihintay sa labas ng kwarto, habang inilalagay ang mga signature dishes sa lamesa ni Gerald. Ang ilan sa mga dalaga ay hindi pa nakakakita ng ilan sa mga signature dishes na ito dati sa kanilang buhay. Sa oras na ito, inilagay ng mga waiters ang 12 magkakaibang mga signature sa mesa ni Gerald. Ang halaga ng mga pagkain na ito ay hindi bababa sa $3,000 to $4,000. Ang order niya lang kanila ang fried potato shreds pero binibigyan mo siya ng maraming signature dishes ng libre. Tanong ni Whitney nang napatayo siya sa gulat, sobra siyang nabiga. Gusto din niyang matikman ang lahat ng mga signature dishes sa Homeland Kitchen, ngunit posible lamang na mag-order sila ng 2 sa mga signature dishes sa tuwing pupunta sila rito. Sa makatuwid, malamang na kailangan niyang pumunta dito 10 hanggang 20 beses bago niya tuluyang masubukan ang lahat ng mga signature dishes. Gayunpaman, sino ang may kapital o kakayahang ilibre siya ng hapunan sa Homeland Kitchen ng 10 o 20 beses? Ang mga signature dishes ay napakamahal. Gayunpaman, nag-order lang si Gerald ng isang mangkok ng mga hand-sliced noodles at piniritong potato shreds, pero binigyan siya ng 12 signature dishes ng libre. Ang lahat ng ito ay mga nangunguna sa lahat ng mga signature dishes. Sa oras na ito, si Whitney, Quinn at ang iba pa ay nabigla at biglang napatitig kay Gerald. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Gerald na dumaan ang floor manager sa oras na ito. Bukod dito, hindi niya magagawang ubusin ang lahat ng mga signature dishes ng mag-isa. Sa makatuwid, kaswal na tumingin si Gerald kay Mila bago siya nagtanong, Mila, gusto mo bang pumunta dito at kumain kasama ko? Si Mila ay hindi nakaramdam ng awkward o hiyaman lang. Kasabay nito, naramdaman din ni Mila na tunay na nababalot ng misteryo si Gerald. Bakit lahat ng tao ay tinatrato siya ng may labis na respeto? Bakit nila nirespeto si Gerald? Pasimpleng ngumiti si Mila bago siya tumango at lumapit sa mesa ni Gerald, nakaupo siya ng diretso sa kanya. Ang ekspresyon ng mukha ni Victor ay naging napakapangit nang nangyari ito. Makukuha ba namin ang lahat ng mga libreng signature dishes kung nag-order din kami ng mga kamatis at patatas? Ang restaurant ba na ito ay mayroong promotion activity? Halos hindi makapaniwala si Quinn sa kanyang mga nakita. Talagang gusto niyang subukan ang mga signature pinggan, ngunit sa oras na iyon ay napahiya lang siya. Sa palagay ko ang restaurant ay nakikibahagi sa ilang mga espesyal na promotional activity.
Sumabad din si Victor dahil hindi siya kumbinsido sa oras na ito. Ang isang waiter ay lumakad sa loob ng kwarto, agad siyang tinanong ni Victor, "Nga pala, pwede ba akong magtanong sayo? Bibigyan ba kaming lahat ng mga libreng signature dishes, basta't mag-order kami ng isang plato ng potato shreds?" Hindi napigilan ng waiter na naguguluhang tumingin kay Victor. Pagkatapos, ang waiter ay irritabling sumagot sa kanya, "Nababaliw ka ba? Seryoso mo bang tinatanong sa akin kung ibibigay namin ng libre ang lahat ng aming mga signature dishes kung nag-order ka ng isang plato ng potato shreds? Siguro may mali sa utak mo." Pagkatapos ay umiling-iling ang waiter bago tumalikod at umalis. Ang Homeland Kitchen ay isa sa pinakatanyag na mga establishmento sa Mayberry Commercial Street. Sino ang nagbigay sa isang ordinaryong panauhin na tulad ni Victor ng lakas ng loob para guluhin ang isang waiter? Pakiramdam ni Victor ay parang nasampal siya sa muka. Naisip niya talagang maglakas loob na tanungin ang waiter ng tanong na iyon. "Gerald, kaya mo bang ubisin ang napakaraming pagkain ng mag-isa ka lang?" Hindi mapigilan ni Whitney na galit na magtanong. Labis siyang naiinis at nabigo na hindi inalok sa kanila ni Gerald ang ilang masasarap niyang pagkain. "Oh, kung sino man sa inyo ang gustong subukan ang ilan sa mga signature dishes na ito, huwag kayong magdalawang isip na lumapit dito." "Ikaw?" Si Whitney ay lubos na nagalit sa oras na ito. Pakiramdam niya ay parang ang pagkain na kinakain niya ay parang nawalang lasa sa oras na ito. Gusto talaga niyang subukan ang mga signature dishes sa lamesa ni Gerald. "Alam ko." Si Victor, na sobrang nabulabog, ay biglang sumigaw ng malakas. "Hahaha. Gerald, siguro dahil gumastos ka ng maraming pera noong huling pagkakataon na nandito ka, tama? Narinig ko na gumastos ka ng higit sa $15,000 sa gabing iyon. Sa palagay ko iyon ang dahilan kung bakit binibigyan ka ng floor manager ng espesyal trato at kaya pinadalhan ka sa maraming signature dishes ng libre. Tama ba ako?" Si Victor ay hindi naglakas loob na mag-isip ng anumang iba pang mga posibilidad. Ito lamang ang posibilidad at paliwanag na maaari niyang tanggapin. "Siguro," sagot ni Gerald habang nakangiti. Pagkatapos, nagpatuloy siyang magbusog sa kanyang pagkain. "Ayos kung ganun. Dapat mong ipagpatuloy ang pagkain mo. Maghihintay ako at tingnan kung paano ka magkakaroon ng lakas na magpatuloy sa pagkain mamaya." Ang ekspresyon ng mukha ni Victor ay biglang nagbago sa oras na ito. Pagkatapos nito, tumayo siya kaagad. Binigyan talaga ni Gerald ang bawat isa sa silid na ito ng isang sampal sa kanilang mga mukha dahil sa mas mataas na respeto na binigay sa kanya ng mga tauhan sa restaurant na ito. Lalong napahiya si Victor dahil kaya lang niyang umorder ng 2 signature dishes, ngunit ang restaurant ay talagang nagsilbi para kay Gerald at nagdala ng 12 signature dishes ng sabay-sabay. Bukod dito, malinaw na alam ni Gerald na gusto ni Victor si Mila, ngunit inimbitahan niya si Mila na kumain kasama niya sa harap ng iba. Labis na nagalit si Victor. "Victor, ano ang ibig mong sabihin?" Biglang tanong ni Whitney. "Ano ang ibig kong sabihin? Whitney, hindi mo sinabi ba't sinabi mo na nanalo si Gerald ng $30,000 mula sa loto?" Si Yuri at ang ibang mga lalaki ay nalinlang siya na gumastos ng higit sa $22,000 para sa hapunan sa huling pagkakataon. Bukod dito, gumastos pa si Gerald ng $7,000 para arkilahin ang Ferrari at ang driver para ipagmaneho siya maghapon. Nangangahulugan lamang iyon na wala na siyang natirang pera ngayon. Ang restaurant ay binibigyan lamang siya ng labis na respeto dahil sa palagay nila ay mayaman siya, may mataas na kakayahang kumonsumo at gumastos. Kung sasabihin namin sa floor manager na ang taong ito dito ay isang mahirap lamang, sa palagay mo ano ang magiging reaksyon nila? Malamig na sagot ni Victor habang nakatingin kay Gerald. "Hahaha. Ang tanging dahilan kung bakit binibigyan siya ng labis na respeto ng restaurant ay dahil inaasahan nila na maakit nila ang customer na bumalik at gumatos ulit sa restaurant sa susunod. Kung nalaman nila na hindi kaya ni Gerald na bumalik dito, siguradong hindi nila siya pakakawalan." Hindi mapigilan ni Nathaniel na mainis. Hindi talaga ako makapaniwala ang taong ito. Nanalo lamang siya ng $30,000 sa loto at talagang ginastos niya ang perang yon ng sabay-sabay. Papansin talaga siya. Natatawa din si Lenny nang marinig ang mga salitang ito. Sa parehong oras, ang mga magagandang dalaga na nakaupo sa gilid ay umiling habang nakatingin kay Gerald. "Oh no! Brother Victor, kung sasabihin natin sa kanila ang tungkol sa kanya mamaya, sa palagay mo maiisip ng mga tao sa Homeland Kitchen na konektado tayo sa kanya?"
Sa palagay mo ay susubukan nilang paalis tayo kapag nalaman nila ito. Lahat pa naman tayo ay nasa iisang silid na kasama niya. Tinapik-tapik ni Nathaniel ang noo niya habang nagtatanong ng balisa kay Victor. Tama yan. Sa palagay ko dapat kaming bumaba at sabihin sa manager agad ang tungkol sa bagay na ito, baka hindi tayo maintindihan ng mga tao. Oo, sang-ayon ako sayo. Pinandilatan ni Victor si Gerald bago siya lumabas ng silid at bumaba kaagad. Medyo kinakabahan din si Mila sa oras na ito. Gerald, totoo ba ang sinabi nila? Binigyan ka ba talaga ng floor manager napakaraming mga signature dishes dahil sa gumastos ka ng higit sa $22,000 dito? Ngumiti si Gerald bago siya sumagot, Mila, okay lang. Okay lang ang lahat. Kumain ka na ba? Busog ka na ba? Kung puno ka na, pumunta tayo sa counter at ayusin ang bill ngayon. Hindi mo na kailangang mag-alala sa akin. Tumango si Mila habang nakikinig sa mga sinabi ni Gerald. Pagkatapos, sinundan niya si Gerald pababa ng hagdan. Sa oras na ito, nakikipag-usap na sina Whitney at Victor sa tagapamahala ng sahig. Makinig ka sa akin, manager. Si Gerald ay isang mahirap lamang. Hindi siya ang mayaman o makapangyarihang tao na inaakala nyo. Siya ay mahirap, hindi niya nga kayang bumili ng isang pares ng bagong pantalon. Sambit ni Victor sabay turo ng daliri kay Gerald. Tama yan. Ibinigay mo sa taong ito ang maraming mga libreng signature dishes. Kung hindi namin siya dinala dito ngayon, wala siyang sapat na pera para makapasok dito. Agad na sumabad si Nathaniel. Bakit hindi mo siya hilingin na magtrabaho siya dito para mabayaran ang kanyang mga utang? Magiging basura kayo kung papayagan niyo siyang kumain ng mga signature dishes dito na nagkakahalaga ng $3,000 to $4,000 ng libre. Alam mo bang nanalo siya ng $30,000 sa loto at gumastos ng $22,000 dito? Pagkatapos niyang gastusin ang natitirang pera niya, wala na siyang pera. Galit na dinagdag ni Quinn. Tahimik na nakatayo ang floor manager. Sa ngayon, maraming tao ang nagtipon-tipon na sa paligid ng ground floor dahil sa malaking gulo. Anong nangyayari dito? Parang may isang nakakaawa na basurahan na nagpapanggap na isang mayaman at makapangyarihang tao. Pero mukhang sinabi nila ang pagkatao niya talaga. Pita! Marami talagang kakaibang tao sa mundong ito. Pasimpleng hindi pinakinggan ni Gerald ang usapan at mga talakayang nangyayari sa paligid niya. Mahinahon siyang lumakad sa hagdan at lumapit sa floor manager. Pagkatapos, ngumiti si Gerald at nagtanong, Sister Jenny, magkano ang pera ko sa aking account? Ang tinaguriang account na pinag-uusapan ni Gerald ay ang perang binalik ni Zach sa account ni Gerald pagkatapos ng gabing iyon. Ito ay dahil kinailangan nilang kalkulahin ang pera at ibalik ito kay Gerald taon-taon. Ang pera na naibalik kay Mark Crawford, meron kang $30,000 sa iyong account. Kaagad na nagsalita si Sister Jenny, lahat ng nasa kwarto ay hindi mapigilang mapanganga sa gulat. Ayos, kung ganun. Maglalagay ako ng $45,000 pa sa aking account ngayon. Habang nagsasalita siya, inilabas ni Gerald ang kanyang bank card bago iniswipe ito sa POS system. Sa loob ng ilang segundo, ipinakita ng system ang $45,000 ay natanggap na. Ano? Pita! $45,000. Nanlaki ang mga mata ni Victor sa pagkabigla. Naramdaman niya na ang eksena sa harapan niya ay hindi totoo. Nakabuka ang mga bibig ng lahat ay sa oras na ito. Paano ito nangyari? Nauna nilang naisip na wala ng pera si Gerald dahil ginastos na niya ang lahat ang buong $30,000. Hindi nila inasahan na si Gerald ay mayroong $30,000 sa kanyang account sa Homeland Kitchen, at talagang nagdagdag siya ng $45,000 pa sa kanyang account. $75,000 na ang laman nito. Gerald, gaano karaming pera ang napanalunan mo sa loto? Hindi mapigilan ni Whitney na mapasigaw ng malakas sa oras na ito. Nagkaroon siya ng intuition na maaring nanalo si Gerald ng milyon-milyong dolyar. Sage, Mark Crawford. Kami ay maghahanda ng isang kotse para maiuwi ka ngayon. Mabilis na nagsalita ang babaeng manager ng may paggalang. Hindi nagtagal pagkatapos nito, isang gumupito series na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $150,000 ang naghintay para kay Gerald lumabas. Si Victor at ang iba pa sa kanila ay napatigil sa oras na ito. Nauna nilang naisip na nagastos na ni Gerald ang $30,000 na mula sa loto. Hindi nila inasahan na si Gerald ay hindi lang pala nanalo ng isang $30,000 lamang.
Nanalo pa siya. Sa parehong oras, masasabi ng lahat na wala talagang pakialam si Gerald tungkol sa $75,000. Sa madaling salita, ang mga panalo ni Gerald ay marahil higit pa sa naiisip ng anumang ordinaryong tao. Mila, gusto mo bang bumalik na kasama ko? Pagpasok pa lang ni Gerald sa kotse ay inikot niya ang bintana ng kotse bago siya ngumiti kay Mila. Sa totoo lang, laging may magandang pakiramdam si Gerald tungkol kay Mila na hindi lamang maganda ang babaeng ito, ngunit napakabuti din ng puso niya. Maaaring hindi sapat na sabihin na napakabuti niya. Gayunpaman, si Mila ay hindi katulad ni Xavier at Whitney na nagmamahal lamang sa mayaman habang napakamasungit at bastos sa mga mahirap. Sige. Ngumiti si Mila bago siya sumakay sa sakyan. Namutla kaagad ang mukha ni Whitney. Ang Bumupito series ay isang imported na kots. Siya rin ay napakamausisa at gusto niyang umupo sa isang imported at mamahaling kotse na nagkakahalaga ng $150,000. Gayunpaman, inutusan na ni Gerald ang driver na umalis na hindi man lang tumitingin sa kanya. Sa oras na ito, ang mukha ni Victor ay puno na ng inggit at puot. Samantala, bumalik sina Gerald at Mila sa university. Gerald, pwede mo bang sabihin sa akin kung magkano ang perang napanalunan mo mula sa loto? Habang si Gerald at Mila ay parehong nakaupo sa likurang bahagi ng sasakyan, hindi mapigilang matanong ni Mila si Gerald. Sa totoo lang, may maling pagkakaintindihan dito. Hindi ako nanalo ng anumang pera mula sa loto. Pasimple kong ginawang dahilan yan. Kahit na ayaw ni Gerald na isiwalat ang lahat kay Mila, ayaw niya ring magsinungaling sa kanya. Kung ganun, ano nga ba ang nangyayari dito? Naramdaman ni Mila na lalong nagiging misteryoso si Gerald ng segundo. Sasabihin ko pa sa'yo ang tungkol dito sa susunod. Hintayin mo lang ang darating na panahon. Kung sa bagay, hindi tayo magiging magkaibigan ng 2 o 3 araw lang, di ba? Siyempre hindi. Napansin ni Mila na si Gerald ay hindi gaanong masigasig na ibunyag ang kanyang mga lihim. Ito rin ay isang mabuting bagay. Kung tutuusin, kung sasabihin agad sa kanya ni Gerald ang lahat, wala nang natirang misteryo. Mas mahusay ito sa ganitong paraan. Inutusan ni Gerald ang driver na ibalik si Mila sa dormitory ng mga babae. Pagkatapos nito, siya ay lumabas ng kotse bago sinabi sa driver na bumalik. Pagkatapos, nagsimula siyang maglakad pabalik sa kanyang dormitoryo ng mag-isa. Gerald. Biglang may isang dalaga na tumalon sa harapan ni Gerald, at laking gulat niya sa biglaang pagdating nito. Nang itinaas ni Gerald ang kanyang ulo upang tingnan ang figura na nasa harapan niya, napagtanto niya na si Queen iyon. Paano ka nakabalik kaagad? Gulat na gulat si Gerald. Sa kanyang palagay, si Queen ay hindi naiiba kay Whitney. Pareho sa kanila ay pantay na kasuklam-suklam at kinamumuhian nila ang mga mas mahirap, umibig lamang sa mayamang lalaki. Bukod sa mga kadahilanang ito, narinig din ni Gerald ang maraming mga kwento tungkol sa Queen noong nakaraan. Siya ay isang napakagandang dalaga na may malaking dibdib, mahaba at payat ang mga binti, at may maputing mukha. Siya ang uri ng babae na mukhang napaka-sexy at kaakit-akit. Gayunpaman, siya rin ang uri ng tao na may nangugulo sa mga mabubuting tao. Iyon din ang dahilan kung bakit siya ay nagkaroon ng iba't ibang boyfriend dati. Napaka-high maintenance din niya. Narinig ni Gerald ang tsismis na si Queen ay nagkarelasyon kay Victor noong nakaraan. Sa makatuwid, ito lamang ang lalong nagpaayaw kay Gerald sa kanya. Humph! Nakakagulat ka talaga. Umalis ka na lang sa sakyan at hindi ka man lang nag-abala na yayain akong sumama talaga. Hindi sinagot ni Queen ang tanong ni Gerald. Sa halip, simpleng isinuksok niya sa dibdib si Gerald na may malandi at spoiled expression sa kanyang muka. Tuluyang nagbago ang kanyang pag-ugali sa loob ng isang maikling ng panahon at hindi ito tatanggapin ni Gerald. Queen, gabi na. Dapat kang bumalik sa dormitoryo mo. Nagmamadaling sumagot si Gerald dahil ayaw niyang gumugol ng kahit isang segundo sa kanya. Humph! Hindi ako makatulog kahit bumalik ako sa dormitoryo ngayon. Bakit? Galit na galit ka sa akin. Alam ko dapat naiinis ka dahil sa dati kong pagtrato sa'yo. Alam mo ba kung bakit ganoon ang pagtrato ko sa'yo? Tanong ni Queen habang nakalagay ang mga kamay sa baywang. Bakit? Alam ko na mabuting tao ka. Kaya, kahit na nagsusuot ka ng magagandang damit lagi, mayroon kang napakasamang taste sa fashion. Tingnan mo lamang ang iyong mga damit ngayon. Maraming beses mo nang nilabahan ang iyong mga damit kaya naging faded na ang kulay nila. Talagang kinamumuhian ko ang mga taong pangit ang taste.
Hindi ko talaga alam kung paano kayo nagkasama ni Xavier dati, pero alam ko na naghiwalay na kayo. Sa makatuwid, alam ko na wala kang girlfriend na alam kung paano matulungan kang magbihis ngayon. Ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Queen ay napakalinaw. Hindi niya maiwasang maniwala na talagang mayaman si Gerald. Sobrang yaman. Kung siya ay naging girlfriend ni Gerald, sigurado si Queen nagagastos sa kanya si Gerald ng karamihan ng kanyang pera. Bukod sa kanyang mga damit at kung paano siya nagbihis, talagang napakagwapo ni Gerald. Ngayon na siya ay isang mayaman na tao, tiyak na karapat-dapat siyang maging girlfriend nito. At para naman sa kung nararamdaman niya o hindi na siya ay walang hiya sa kay Gerald pagkatapos ng ginawa niya sa kanya noon. Ha? Ano ang punto para gawin niya pa ang panlilinlang niya sa ibang tao? Girlfriend? Hindi ko pa naisip ito. Kahit na si Gerald ay matapat na naghanap ng girlfriend, hindi niya gugustuhin na si Queen bilang girlfriend niya. Kung sa bagay, natitiyak ni Gerald na talagang lolokohin siya nito. Aba, hindi ko mapigilan ang sarili kong isipin ito. Gerald, bakit hindi ako ang gusto mong maging girlfriend? Talagang hindi ko gusto na bumalik sa dormitory ko ngayong gabi. Pagkatapos niyang magsalita, kumurap-kutap ang mga mata ni Queen habang nakasandal kay Gerald. Sa totoo lang, bukod sa kanyang masamang pagkatao, si Queen ay talagang isang napakagandang babae. Pakiramdam ni Gerald ay medyo nabigla sa oras na ito. Siyempre, hindi niya kailanman dadalhin ang isang tulad ni Queen na maging girlfriend niya. Gayunpaman, magkakaroon siya ng paghihiganti kung mayroon lamang siya isang one-night stand na kasama siya. Habang iniisip niya ito, biglang tumunog ang cellphone ni Gerald. Sa sandaling tumingin siya sa caller ID, napagtanto niya na ito ay isang tawag sa telepono mula sa pinuno ng kanyang dormitoryo na si Harper. Kumusta, Harper? Bakit mo ako hinahanap? Huminahon si Gerald bago sinagot agad ang tawag sa telepono. Gerald, bilisan mo at bumalik ka sa dormitory. Bilisan mo? May nangyari kay Harper. Hindi si Harper ang nakausap kay Gerald sa telepono ngunit isa sa kanyang mabubuting kaibigan na si Benjamin. Balisa ang pananalita niya. Natakot si Gerald na baka may masamang nangyari at tumakbo kaagad siya sa direksyon ng kanyang dormitoryo. Samantala, hindi mapigilan ni Queen na ipadyak ang kanyang mga paa sa pagkabigo. Humph! Gerald, hindi ka makakatakas sa akin. Sisiguraduhin kong mahuhulog ka sa akin. Labis na nag-aalala si Gerald tungkol kay Harper at tumakbo siya ng mabilis. Pagdating pa lang niya sa kanyang dormitoryo, dali-dali niyang itinulak ang pinto. Hindi inaasahan, may nagbukas ng isang bote ng beer sa harap niya, at sinabog ng beer ang buong mukha ni Gerald. Pagkatapos, tumawa ang kanyang mga kasama sa kwarto. Pita! Anong nangyayari dito? Tanong ni Gerald habang pinupunasan ang beer sa kanyang mukha. Nakita niya si Harper, Benjamin, at ang natitirang mga roommate niya na nagtipon sa dormitoryo sa ngayon. Bukod dito, ang mesa sa dormitoryo ay puno ng beer at iba pang pagkain na hindi pa nagagalaw. Halatang hinihintay ng mga lalaki si Gerald. Gerald, magandang araw ngayon. Ang aming boss ay take na sa wakas. Mabilis na paliwanag ni Benjamin habang tumatawa. Hindi mapigilan ni Gerald na mapabuntong hininga nang marinig ang mga salita nila. Talagang natakot siya sa kanila. Naisip niya na may hindi magandang nangyari kay Harper. Gayunpaman, tuwang-tuwa si Gerald para sa kanyang kapatid nang mabalitaan na sa wakas ay take na si Harper. Sino ang aking hipag? Kinuha ni Gerald ang bote ng beer mula sa kamay ni Benjamin bago uminom. Napakalamig at nakakapresko nito sa bibig. Hailey! Sama-sama kaming nag-dinner sa cafeteria ngayong gabi, at pumayag siyang maging girlfriend ko. Sagot ni Harper habang napakamot sa ulo at nakangiti na parang tanga. Sa katunayan, nahulaan na ni Gerald na ang kasintahan ni Harper ay si Hailey. Sa oras na ito, kahit na alam ni Gerald na si Hailey ay malapit kina Jaislyn at Alice, hindi siya katulad nila. Siya ay talagang isang mabait at madaling makisama na tipo ng tao. Bukod dito, alam ni Gerald na talagang gusto ng Harper si Hailey. Kung ganoon din ang naramdaman ni Hailey tungkol sa kanya, totoong masaya ang pakiramdam ni Gerald para sa kanyang kaibigan kahit na medyo nainggit siya. Halika, uminom tayo at magsaya para kay boss. Cheers! Ang anim na magkakaibigan ay puno ng tawa habang umiinom at nagkukwentuhan. Sa oras na ito, biglang nakatanggap si Harper ng isang video call mula kay Hailey. Harper, anong ginagawa mo ngayon? Ang banayad na boses ni Hailey ay tunog mula sa kabilang dulo ng linya.
Umiinom ako kasama ang aking mga roommates. Hahaha. Harper, bayaw, kailan mo kami ilalabas para uminom? Sa oras na ito, si Jesslyn at ang ibang mga batang babae ay nagtipon-tipon na sa paligid ni Hailey habang nakikipag-usap siya kay Harper sa pamagitan ng video call. Sige. Pero, kailangan mong maghintay hanggang ang lahat ng aking mga roommates na lalaki sa dormitoryo ay nasa isang relasyon na din. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong alamin ito para sa akin. Ngumiti si Harper habang itinuturo ang kanyang kamera kay Gerald, Benjamin at sa natitirang mga lalaki. Sa oras na ito, nakita ni Gerald si Alice na nakaupo sa tabi ni Hailey. Malinaw na naligo lang siya dahil basa ang buhok at tatanggalin na niya ang kanyang makeup. Sa parehong oras, hindi maiwasang makita din ni Alice si Gerald sa dormitoryo ng mga babae. Napatingin si Alice kay Gerald na lumabas sa video call at biglang naramdaman noya ang kanyang puso na kumikirot at humihigpit. Kahit nakulang ekspresyon ng kanyang muka, medyo kinakabahan pa rin siya sa oras na ito. Maraming bagay na ang nangyari sa pagitan nina Alice at Gerald sa panahong ito. Hindi pa napansin ni Alice si Gerald noon hanggang sa gabi ng opening ceremony sa Grand Marshal Restaurant ni Quinton. Iyon ang panahon na nagsimula siyang maghinala na si Gerald ay sa katunayan ang mayaman at makapangyarihang Mark Crawford na pinag-uusapan ng lahat. Hindi magawa ni Alice na matanggap ang katunayan na ito. Hindi siya makapaniwala na ang parehong tao na minamaliit at kinaiinisan niya ay talagang isang second generation rich kid na may kilalang pagkakakilanlan. Iyon ay magiging isang napakalakas na sampal sa kanyang muka. Gayunpaman, tila kumikilos si Gerald na parang wala siyang kinalaman sa dakilang tao na iyon na si Mark Crawford. Sa madaling salita, sobrang nalito si Alice ngayon dahil kay Gerald. Tuwing pumipikit siya, si Gerald lang ang nakikita niya. Ang taong tumulong sa kanya noon ay si Gerald siguro, na noon ay napagkamalan niya na si Quinton ang taong iyon. Pumayag pa nga siyang maging girlfriend ni Quinton dahil sa pagkakamaling iyon. Ngayon na ang katotohanan ay nasa labas na, dapat ba siyang pumayag na maging girlfriend ni Gerald? Hoy, Gerald! Bakit hindi mo kami binati? Mabilis na napansin ni Hailey na may mali nang makita ang itsura ng mukha ni Alice. Sa makatuwid, dali-dali siyang ngumiti at binago ang paksa para maiwasan nila ang anumang kahihiyan o mahirap na sitwasyon. Si Harper at Hailey ay napaka-kooperatiba, at para bang mayroon silang malinaw na pag-unawa sa isa't isa. Kapwa nakaturo ang kanilang mga mata kay Gerald at Alice, na parang sila ang mga kalaban sa video call ngayong gabi. Kamusta? Congrats, Hailey! Talagang natutuwa ako na pareho kayong tuluyang naging lovebirds na. Mabilis na binati ni Gerald si Hailey habang kinakaway ang kanyang kamay. Gayunpaman, si Gerald ay tinamad na ng sobra at hindi na maabala na makipag-usap pa kay Alice. Ayaw lang ni Gerald na gawing awkward ang sitwasyon, at ayaw niyang maging weird ang pakiramdam nila dahil gusto niyang unahin ang selebrasyon nila Harper at Hailey. Para kay Gerald, iisang salita lang ang makapagsabi sa mga kinikilos ni Alice ay ngayon, pagkabigo. Salamat, Gerald. Sa totoo lang, magpinag-uusapan kami ni Harper ngayong gabi. Hindi ba dapat naghahanap ka rin ng girlfriend? Kung meron kang nagugustuhan na babae, sigurado na kaya ko kayong iset up ng date. Pagkatapos nito, nagwink si Hailey kay Gerald na parang sinusubukan niyang sabihin na ligawan ni Gerald si Alice. Oo nga, Gerald. Kung naghahanap ka ng isang girlfriend, kailangan kong maghanda na tulungan kang gawin ito. Sa oras na ito, sumandal si Jesslyn sa harap ng kamera habang nagsasalita. Si Gerald ay isang napakamisteryosong tao sa grupo ng mga dalagang ito ngayon. Bukod dito, natitiyak ni Jesslyn na si Gerald ay hindi isang simpleng tao. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, si Aiden Baker ay hindi kailanman mag-imbita ng anumang ordinaryong at walang kabuluhan na tao na umupo sa parehong mesa niya at ng kanyang mga kaibigan. Sa gayon, handa si Jesslyn na makalapit kay Gerald at alamin ang katotohanan tungkol sa kanya sa mga darating na araw. Oo naman. Hindi ko pa naisip na mag-girlfriend, kaya dapat pag-usapan na lang natin ito sa susunod. Kausapin niyo muna si Brother Harper. Ngumiti si Gerald bago siya umiwas ng tingin. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pag-inom kasama si Benjamin at ang ibang roommates niya. Dahil sa tuwang-tuwa ang lahat ngayong gabi, uminom din ng marami si Gerald. Gabi na. Nakahiga si Gerald sa kanyang kama habang iniisip ang lahat ng nangyari sa nagdaang mga araw. Nakasalamuhan ni Gerald ang maraming mga dalaga na seryosong nagpaantig ng kanyang puso. Isa sa kanila si Xavier. Tapos, nandun si Alice.
Kahit na kinamumuhian at tinignan siya ng masama ni Alice, hindi maikakaila ni Gerald na ang magandang si Alice na talaga ang nagpakilig ng kanyang puso noong una. Pagkatapos nito, nagpakita si Mila sa kanyang buhay. Pakiramdam ni Gerald ay parang nangangarap siya sa isang panaginip. Sa kaibahan, si Mila ay mas maganda at elegant kumpara kay Alice. Dahil lalaki rin si Gerald, halatang nasisiyahan siya sa pagtingin sa mga magagandang babae. Si Mila ay isang magandang dalaga na hindi minamaliit ang sinumang mahirap at hindi siya ang uri ng tao na nakikipagkaibigan lamang sa mga mayayaman. Dapat ba talaga akong maghanap ng girlfriend? Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng konting tukso. Kinabukasan, matapos ang unang klase sa umaga. Gerald, may mga plano ka ba pagkatapos nito? Lumapit si Harper kay Gerald habang tinatapik ang kanyang balikat. Hindi, walang akong plano. Sige, bakit hindi mo ako samahan sa gift shop? Gusto kong bumili ng regalo para kay Hailey. Kailangan ko ng opinyon at tulong mo.